Ang magaganap bukas dyan sa Blue Ribbon ay yung mga congressman pupunta doon. May script na daw sila. Wow. At yun nga, liliwanagin na walang kinalaman si Martin Romualdez, si Bonjing. Hindi na star witness kasi hindi na appear ang dating speaker, kundi ang darating daw si Saldico on Zoom. Yun ang latest na balita, baka magbago pa, tignan natin. Pero higit sa lahat, panoorin ninyo at alam naman nating lahat, linuloko lang tayo. Nako, mamaya na ho natin pasadahan yung interview na yan itong si Attorney Ferdy Topacio dito kay Ma'am Corina Sanchez dyan sa Billionaire News Channel. Unahin na ho muna natin ang mga isiniwalat nitong si Senator Amy Marcos kung ano ang mangyayari bukas dyan sa Blue Ribbon Committee. Na di umano ang surprise VIP witness nitong si Senator Ping Lacson walang iba kung hindi itong si Zaldico. Palakpakan, ibang klase ho talaga itong si Ping Lacson Boytago. Iba whole level ang sikmura nitong mama na to. Ang kanya palang surprise VIP witness walang iba kung hindi itong si Zaldico. Ngayon ho mga kababayan, sabi nitong si Ping Lacson kasi meron daw mga bagong maisisiwalat na pangalan. Si Zaldico na nga ho ba ang tinutukoy na to ni Ping Lacson? Mamaya ho natin malalaman dito kay Senator Amy Marcos. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming papasadahan dito. Rekta ho tayo dito sa ambush interview nitong si Mangga. Gang! Ang ating VIP, hindi na star witness kasi hindi na appear ang dating speaker, kundi ang darating daw si Saldico on Zoom. Yun ang latest na balita, baka magbago pa, tignan natin. Pero higit sa lahat, panoorin ninyo at alam naman nating lahat, linuloko lang tayo. Tinanggalan ho ng salawal. Tinanggalan ho ng salawal. Nitong si Amy Marcos, itong si Ping Lacson. Pambihira talaga tong si Ping Lacson Boytago kung ano-ano na. Kaya walang naniniwala dyan sa Blue Ribbon dahil sa mga kagagawan nyo na yan Ngayon ho mga kababayan, meron pa hong panibagong chismis at parinig itong si Amy. Akala nyo hindi ho matatapos dyan ang mga birada nitong si Senator Amy Marcos. Latest chika. Dito naman ho sa video na to, meron hong latest chika itong si Amy Mangga. Ilalatag na ho natin. Nakesyo yung mga dadalo daw ng mga congressman dahil hindi na nga naman dadalo ang kanilang amo na si Martin Romualdez na kanilang pinakinabangan noong 19th Congress. Ang mga dadalo daw ng mga congressman planchado na ang kanilang script diyan sa Blue Ribbon Committee. Pambihira talaga. Kaya pala matagal yung paghihintay ng sambayan ng Pilipino. Nag-ano pa siguro, nag-practice pa itong sila Ping Lacson, itong si Tito Soto, kasabay nitong mga congressman na to na ipapatawag ho nila bukas. Senator Amy, ano ba yung chismis mo na yan? Balita mo sa amin dito sa PH Update. Latest chika, ang magaganap bukas dyan sa Blue Ribbon ay yung mga congressman pupunta doon. May script na daw sila. At yun nga, liliwanagin na walang kinalaman si Martin Romualdez, si Bonjing. Pagkatapos nun, a-appear rin si Congressman Toby Chanco. Confirmed na siya. May karagdagang ibubunyag. At ang ating VIP, hindi na star witness kasi hindi na appear ang dating speaker, kundi ang darating daw si Saldico on Zoom. Yun ang Nako, matindi ho yan mga kababayan Ika nga planchad, matindi ho doon yung script. Kaya napakatagal ho nito. Ika nga dapat walang butas itong gagawin nila na to dyan sa Blue Ribbon Committee. Nakita nyo ho mga kababayan, ilang hearing lang naman ho yung ginagawa nila sa budget. Pero itong hearing ng Blue Ribbon, pinakatagal-tagal ho nila. Umabot ho tayo dito sa punto na kung saan inip na ang sambayan ng Pilipino. Wala akong pero kung kaya lang nilang maniobrain yan, kung kaya lang nilang ipagpaliban pa yan, gagawin ho nila. Siguro ngayong mga panahon na to, yung script nito mga congressman at nitong si Ping Lacson Boytago, planchadong-planchado na. Kaya areglado. Pwede na tayong mag-umpisa sa susunod na Blue Ribbon Committee hearing. Palakpakan ho natin ito si Ping Lacson Boytago. Pambihira talaga, oo.
idolo pagdating sa mga pagsasalansad. Dating investigador yan. Kaya yung mga ika nga possible na maging butas dito sa mangyayaring hearing na to bukas, ika nga natapalan na ho yan ni Ping Lacson Boytago. Huwag ho kayong aasa na magkakaroon ng hustisya sa mga nangyari sa ating bansa na to pagdating sa flood control kung nga hahawak ay mga aso din nitong si Marcos Jr. Ano pa mga chismis mo, Senator Amy? Latest na balita, baka magbago pa. Tignan natin. Pero higit sa lahat, panoorin ninyo at alam naman nating lahat, linuloko lang tayo. Yan. So, ma'am, kung may script, yung mga congressman, lilinisin si Speaker Morgan. Yung pagkaintindi ko, Lilinisin. Baka marumi siya kaya lilinisin, no, siya Amy. Pambira. Etong si Amy Marcos, paminsan-minsan. Merong bitaw eh. Meron siyang bitaw kahit palakpakan natin. Pagka may bitaw si Mangga, kahit paano palakpakan natin. Pero mas maigi yan kung i-privilege speech mo yan. Ilagay mo sa record ng Senado na kung saan binababoy ng mismong pinuno ng Senado at pinuno ng Blue Ribbon Committee, yaang committee na yan sa paglalatag ng mga scripted na mga witness, di ba? Pambihira talaga. I-privilege speech mo yan mamaya para talagang solidong-solido datingan, ha? Abangan ko yung privilege speech mo para mailagay sa record ng Senado ang ginagawang kababuyan ng iyong mga kasama dyan sa Senado. Privilege speech mo, ha? Okay. pero hindi ko inaaway mga congressman, napag-utusan lang yung iba dyan. So, ma'am, kung Okay, next marami yung kachismisan na dala-dala tong si Amy. Nakananto ko, ito matindi ho ito. Marami-raming kachismisan ang dala-dala ng bagyong Amy. Matindi ito, bagyong Amy. Nananalasa sa Senado. At ngayong mga panahon na to, talagang bahang-bahana itong si Ping Lacson Boytago at itong si Tuta Soto. Nagbabalita, PH update. Hindi tayo balita, reaction video tayo. Game! And former senators regarding the flood control laws. Ay, ganon. Puro minority. Obvious ba? Obvious ba? But you think it's about time to file cases or... Alam mo, nakakalito talaga nangyayari eh. Alam ng taong bayan na flood control ang issue. Bakit Yan. nauwi sa Dolomite? Naku po. Alam ng lahat ng taga Bulacan na maraming problema sa Bulacan. Ang mga investigador, ilang beses na pumunta sa Davao. Nako, yari tayo dyan. Ba't nga naman sila nagpunta ng Davao? Kasi nga naman, taga roon si BP Sara. Taga roon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi mo nila matanggap na lumalagapak ang kanilang approval at trust rating habang ito mga Duterte patuloy pa rin namamayagpag. Yun yung di kayang tanggapin. Kaya kailangan, kung madumisan sila, kailangan mahanapan din nila ng dumi itong mga Duterte para magmukha silang malinis. Bakit? Sen Amy, imbitahan mo kasi yung mga taga-ICI, pumunta silang Ilocos Norte, taga-roon ka naman eh. Di ba? Taga-roon ka naman. Ang kumumpas dyan sa pagpunta ng ICI, dyan sa ICC ba nasabi ko kanina? ICI, ang kapatid mo ring bangag. Ikaw ngayon, sabihan mo mga taga-ICI, mag-umpisa kayo dyan sa Ilocos Norte. Maraming kabalintunaan dyan. Di pupunta sila doon. Daming arte kasi. Linilihis eh. Talagang linilihis, napaka-squid tactics na nito. Squid tactics. Talagang ginugulo lang ang isipan natin. So not yet time to file cases. You think dapat mag-imbestiga pa? Ang issue noon, ang dating speaker at ang Congress, ngayon, ang kakasuhan, puro senador. Hindi ka ba magtataka sa mga pangyayari? Tapos, kahapon, tsa-tsa na ulit ang usapin. Diba? Nag-umpisa na naman ang tsa-tsa. Balik na naman tayo sa kauna-unahang script nitong teleseryeng to. Balik na naman. Sinong gumawa? Sinong gumawa? Kapatid mong bangag. Punta ka sa Malacanang, magdala ka ng bato, ibigay mo sa kapatid mo para iuntog niya sa kanyang ulo. Para matauhan siya eh. O ikaw, sabay kayo. Kung bigyan mo, Brad, ito bato mo, ito bato ko, ipukpuk ko sa ulo natin dalawa. Sabay tayo magpukpukan ng bato, di ba? Para matauhan tayo na tayo ang perwisyo salot dito sa bansa na to. Sa pagbuwag ng Senado. Ganun ba? Ma'am, sabi ng kapatid mo kanina wala daw ebidensya. Oo, narinig ko nga. Oo, kamuntik na akong nalaglag sa upuan. Nako, sino nagsabi? Wala na namang kinalaman ng kapatid mong bangag. Pambihira talaga. Sa kakadepensa mo, sa kapatid mong bangag, nagmumukha ka na ring bangag. Takpan mo yung mata mo, baka mahalata ka. Okay. Thank you, ma'am. Ayan na nga mga kababayan, yun unang dalawang video, good job siya sa atin eh.
Sa ikatlong video pala, tatablahin din pala natin to si Ma'am. Okay! Di ba? Puta, privilege speech ka, madam. Maniniwala ako sa mga sinasabi mo na yan. Ika nga, ibagsak mo yung galit ng Amy Marcos yan sa plenaryo. Mag-privilege speech kayo lahat dyan, kayong mga taga-minority. Para ma-overwhelm yung mga ilinalatag nilang script dyan sa Blue Ribbon Committee na yan. Pero abang lang ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta bukas. Abang lang ho tayo mga kabubayan. Tayo hindi na pinanghihinaan ng loob na mananalo pa rin ang kabutihan laban dito sa mga kampo ng kasamaan na to. Na wala nang inisip kundi pagtakpan, ilisang usapan at isisi lahat sa mga Duterte na wala namang kinalaman sa flood control project issue. Dito tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Ayun, dito tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Update tayo kung ano nang kaganapan sa kanya dyan sa Senado. Okay? Praise God for this opportunity to join you this afternoon. Magandang hapon. Good afternoon to my Facebook friends and family. Of course, to those of you who are abroad, ang ating pong mga kababayan, mga mahal nating OFWs, mga overseas Filipinos, yung mga sa trabaho pa, although magsi 6 o'clock na. Of course, our heart goes to those po na mga tinamaan po ng sunod-sunod na calamities at disaster. So, we're here today kasi first day ng session, and yung topic na gusto ko i-share na maikli is yung God, the God of the possible. Diba? Kasi sa mundong ito, parati nating sinasabi na imposible, pero actually what we mean, it's improbable. Pero ang Diyos, pati imposible, posible. Kaya nga God is always the God of the possible. So let's start. When we talk about possibility, we have to talk about having a grateful heart. Pag wala pong gratefulness sa ating puso, ibig sabihin po, nandyan ay galit, nandyan po ay hatred, nandyan po... I mean, lahat ng emosyon naman, tao naman po tayo eh. So, kahit naman righteous anger po, meron dyan, di ba? But ang point po is parang baso, pag puno ng tubig yan, hindi mo malalagyan po yan ng juice, for example, di ba? Kailangan itapon mo yung, so kung ang laman ng baso ay maduming tubig, tapon mo muna yon bago mo palitan ng mabuting tubig. And a way of doing that is yung complete gratitude sa Panginoon. Kasama sa gratitude, yung surrender na, Lord, ikaw lang may alam ng lahat eh. So kahit anong, di ba, tingnan niyo po si Moses, sa lahat ng pinagdaanan niya, sabi niya, hindi mo makikita sa lifetime mo ang promised land. Pero nakita nyo later on, di ba? Nakapunta siya. So that's a whole story. But ibig sabihin, it wasn't in his lifetime, but through God's grace and amazing wisdom, nakita po ni Moses yung promised land, but not in his lifetime. So we have to trust God, di ba? So let me realign. So I'm starting out by saying, settle our heart. No matter how much grief, anger, problematic, just surrender and say, God, you are everything. You are the God of the possible. Nothing is impossible to you. Diba? So having said that, isa-isahin natin. Problema natin, so gusto ko sabihin sana problema ng bansa. But remember, before we talk about the problem ng bansa, kailangan mo pag-usapan problema ni Maria, problema ni Juan, problema ni Tom, di ba? So yes, massive yung corruption and that destroyed a lot of things. Pero kung hindi mapagamot yung anak ni Maria, kung hindi po makapasok si Jose dahil walang pang matrikula or malayo yung school, malayo sa pinag-uusapan yung problema ng bansa. It's intimately related and it's the same, but from a perception point of view, yung nasa harap mo, yung pinakamabigat mong problema. Whether yan ay problema sa away, sa pera, sa trabaho, sa meron may sakit, di ba? So yung pagkakaroon po ng grateful heart, allows the healing that we need. So I'll talk about it more hopefully tonight, but malamang tomorrow. But the point I want to make is that the power of believing, the power of God to do things that we think is impossible. So kanina, ang ganda ng tatlong speeches. It's about the Sierra Madre, na protection siya. It's about yung
yung ganda at galing at pagiging articulate ng EDCOM sa mga problema para magkaroon tayo ng pinakamagandang education system. Pinag-usapan din po yung paano solusyonan yung classroom project. Ang problema, ang mindset natin how to do it better or how to try to solve the problem. Hindi how to totally change everything, no? Ika nga sa prayer natin, di ba? Hindi naman natin pinay, Lord, sana bumuti ng konti. Ang prayer natin, your kingdom come here on earth as it is in heaven. So, the kingdom is perfection. It reflects the king. It reflects His glory. When you talk about God's kingdom, looking at the Bible or just imagining it, di ba? Everything is perfect. So why are we praying that your kingdom come here on earth as it is in heaven, then praying just for a little bit better? So if people are hungry, it's not enough that we feed them. They have to be fed the best food or nutritiously. If we're saying na kulang ng classroom, it's not enough that we add classrooms. They have to have the best educational system. So part of the lying spirit, no, the same spirit leading the serpent to telling Eve, if you eat that, you will become like God. You won't die. It's the same spirit that is lying to us that it is impossible for the Philippines to be like the kingdom of God. No? So, mahabang usapan, maraming kwentuhan yan. But tell yourself, God is the God of the possible. Our God is the God of the impossible kasi lahat posible sa Kanya. So, good night everyone. I'll try. Ayos yung mensahe na yon itong si Senator Alan Peter Cayetano, palakpakan nun natin. Kailangan nun natin paminsan-minsan yung mga ganyang klaseng mensahe, no? Para magkaroon tayo ng enlightenment. Yan, di ba? O, lipat ho tayo. Siyempre, Senator Alan Peter Cayetano pa rin ho ito, no? Ang kanyang pagtayo dyan sa plenaryo. Game! Si tayo, no? Tayo ninyo. Unang-una siguro, just as a manifestation and a thanksgiving sa ating Panginoon na yung nakita nating laki ng bagyo. Marami pa rin na pinsala, grabe pa rin ang tama sa ilan mga lugar. But if you, all of us who saw the pictures and comparing it with Yolanda, comparing it with the past storms, and then of course, yung bagyo din na pinagdadaanan natin sa corruption, I just wanted to express, thanksgiving sa Panginoon at sa lahat ng Pilipino na nagkaisa tayo during this time. Having said that, it does tell me one thing. If you see our discussions today, EDCOM, at lahat ng problema na lumabas sa EDCOM, and I'd like to thank Senator Win and Senator now Secretary Angara, lahat ng nasa EDCOM, kayo po ni former Senator Edgardo Angara sa EDCOM 1. Pinag-usapan din natin yung classroom kanina, ngayon naman Sierra Madre. The simple manifestation that I want to do, Mr. President, is that when we start the budget on Thursday, we should start looking at this as an opportunity to do something very decisive and to do it differently. So usually, every year, we try to do it better. Each Congress, 17, 18, 19, 5, 6, 7, we try to improve, innovate. But itong disruption, itong gulo, itong nagdidebate po tayo, no? Senator Marcoleta, Senator Lacson have different points of view on many things, but I think in the end, we all want one thing, di ba? Pag nagdadasal po tayo, sabi, your kingdom come here on earth as it is in heaven. At yung kingdom ng Panginoon ay maayos. So the manifestation that I want to make is that I look forward to working with all of you sa budget, but sana ma-convince din natin yung executive department at saka yung House of Representatives, lahat ng ating kababayan, na we have to do things differently. If we have to ban all these kinds of development from Sierra Madre, let's just do it. Diba? If we have to decide, will we take out, suspend muna 2 years from K to 12 habang binibuild yung classroom, or do we move 100 billion to classrooms? Hindi lang classroom yung problema, new schools, yung lupa. EDCOM, problem after problem, nire-report every month, but mabagal tayo magsolusyon. We took out 200 billion from DPWH, almost 300 billion. Ngayon, 50% daw, overpriced. So all of this doesn't have to lead to frustration. All of this can lead to opportunity na, sige, so I put it this way, kanina may nakasalubong akong congressman. Sabi ko, pare, anong pinakagusto mong kumpanya sa Pilipinas? Is it San Miguel? Is it Ayala Corp? Is it PLDT?
If I tell you gather 100 people today at bilhin natin, siguro kahit 1,000 taong kunin mo, hindi natin mabibili, di ba? Pero halimbawa, nagkaskandalo yung kumpanya na yan. Bumaksak yung stock nila. At kayo, marami kayo, may cash kayo. Baka mabili nyo. Pag binili nyo, hindi nyo lang itutuloy. Nagkaskandalo nga, nagkaproblema. Pero magandang kumpanya. Anong gagawin nyo? May babaguhin kayo na napakaganda para muling bumangon at lumaki yung kumpanya na yon. So I just like to speak a little bit of encouragement. I know we'll be having deep debates in the next few days, Mr. President, and I look forward to doing it in a very professional manner. But I'd like to encourage all of us that there's an opportunity to do something very different. You know, to really solve, to disrupt, but to be able to quantum leap. So, kumbaga game changer ang kailangan approach natin sa mga panahon na to. Thank you, Mr. President, and thank you. Ayun, palakpakan ho natin. Napakahusay. Ba't di kasi ito ang ating Senate President? Pambihira, oo. Yan ang mga ganyang klase yung mga dapat Senate President natin. Ito ho, lipat na ho tayo dito kay Attorney Ferdy Topacio. Lagay ko lang ho dyan sa Gedli ang si ano pangalan to? Itong si Zaldico. Game. Deputy Spokesman at tila siya isa sa mga pinaghinalaan, si Ginoong Ferdinand Topacio. Magandang gabi sa inyo, Attorney Topacio. Magandang gabi po, Madam Corina. It's always good to see you. Maraming Always good to see you too, sir. Sir, anong reaksyon ninyo nung masama po yung pangalan po ninyo doon? Nako, yan na nga ba? Pareho lang po kami ng reaksyon ni kaibigang Mike Defensor. Katawa-tawa po ito. Alam niyo po, matagal nang katawa-tawa itong si Ginoong Montulfo. He's the same person who said nakaiwan daw ng 1 billion in cash si Pangulong Duterte sa Malacanang. So we take these things with a grain of salt. Okay, he seems to be very sure sa kanyang mga pangalan. Saan po kaya nakuha ang impormasyon na ito? Meron po ba kayong mga haka-haka? Well, ang haka-hako ko dyan he may have pulled it out of his ass kasi wala naman pong batayan para any of those people in that list should be included in the term destabilizer. Sapagkat wala naman pong destabilizer as a legal term in the legal lexicon. Meron po dyan inciting to sedition, or sedition, inciting to rebellion, or rebellion, there's terrorism, there's the crime of coup d'etat, pero wala po akong nakikita na ginagawa po namin sa pagpoprotesta against corruption that can be classified under any of those punishable offenses. Ano yan? Ika nga, kachismisan lang ho ni ano yan, nitong si pangalan to, Montulfo, no? Napag-utusan siya, napag-utusan. Ano yun na ho yung mama, trabaho niya ho yan. Bakit po sa tingin ninyo nadadawit kayo? Hindi kaya meron pong nagsasabi na nagmi-meeting-meeting kayo, pero wala naman po illegal sa pagmi-meeting, ano po? Ay opo, nagmi-meeting-meeting po talaga kami. In fact, may mga committee po kami para sa pagkilos po sa EDSA Shrine. Merong in charge sa pagkain, entertainment, speakers bureau, yung marshal, security, para po hindi kami mahaluan ng mga provocateurs na katulad po nung nangyari dati. Binabantayan po natin yun kasi tayo po rin ang masisisi. But that is the extent of our meeting. In fact po, the PDP Laban just this morning came out with a statement explicitly saying that we are against violence, we are against any extra constitutional regime change, and that the rally on the 16th to the 18th should remain peaceful. Ito ay dapat mapayapa, may kaayusan at walang karahasan. Ayun. Ang official po na pagsisimula ay 16. Yung 15 po ay ingress o paglalatag. Magsiset up po roon, entablado, LED wall, at mga iba't iba pa pong mga accessories na kailangan po sa isang public assembly. Before we talk about that, isang question lang po. Do you have anything in common with everybody in that list? Meron po ba kayo nakikita na pagkakapare-pareho ng pananaw sa politika? Opo, the common thread that runs through all of us there ay our disgust, our extreme disgust dito po sa nangyaring tinatawag na floodgate o flood control scandal, sapagkat kung titignan niyo po yung amounts involved, talagang mind-boggling. I cannot wrap my head around those amounts. And to us, we believe that it is the greatest thievery ever, pinakamalaking
pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. Ayun. So kilala po ninyo lahat ng mga pangalang naroon. Yung mga colonel po ay active pa or mga retirado na po? Ang mga retirado po yon, sapagat kung yung mga nasa active service po ay may mga limits po, bagamat hindi po sila tinatanggalan ng karapatan under Article 3, yung Bill of Rights, ay may limits po kung paano nila i-exercise yung kanilang freedom of expression. So, mga retirado po yon. Yung iba po actually, first time kong nakita nung kami ay nag-organizational meeting, ngunit what I can assure our people is that wala pong pinag-usapan doong destabilization, walang pinag-usapang violence, walang pinag-usapang mga armas, at walang pinag-usapang ibang bagay na gagawin, kundi maghayag lamang ng saloobin na I believe is common with a lot of our people na talagang gusto na nilang tuldukan itong mga anomalyang ito. Last question, sir. Sa palagi po ba ninyo ay posible ang revolutionary government? Meron na po bang parang tipping point na maaaring yan ay clear, imminent? Hindi naman clear and present, but imminent. Po yan, if you are saying, ma'am, na yung revolutionary government such as that which happened in 1986, katulad nga po na sinabi ko, naglabas po ng opisyal na pahayag ang PDP na we are against any extra-constitutional regime change. Kung magkakaroon man po ng change in government, it should be within the parameters of the 1987 Constitution. Ayaw po nating lumabas sa 1987 Constitution. Okay. Maraming Malinaw yun ha. Walang ika nga, destabilization para doon sa mga bata nitong si Marcos Jr. Ng mga vlogger. Ano lang ho kayo, wag ko kayo masyadong praning. Wag ko kayo masyadong praning. Masyado kayong masyado kayong ika nga, wala namang regime change. Meron pa kayo nalalaman na destabilization plot. Walang ganon. Nasa guni-guni nyo lang yan. Ika nga nitong si Ping Lacson Boytago, guni-guni nyo lang yan. Ay na nga mga kababayan, dito na tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Ang lahat ng Pilipinas. Salamat po mga kababayan.